Gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Isang karangalan po sa ating Panginoon na kung saan po ay tayo muli magbahagi po ng kanyang mga salita. At salamat po sa Diyos sapagkat sa oportunidad po ito na kanya pong ipinagkaloob po, no, sa bawat isa sa atin. Dito po sa 2 Peter chapter 3, verse 17 to 18 po, mga kapatid. 2 Peter chapter 3 verse 17 up to verse 18. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Sandali po tayong manalangin, mga kapatid. Amang banal, marami pong salamat o Diyos sa inyo pong patuloy na panguna po sa amin, na kung saan kami po ay muling nagkasama-sama po ngayon sa magitan po ng aming virtual fellowship. At salamat po Diyos sa pribilehiyo pong ito na kami po ay inyo pong pinagkaluban ng lakas, sigla at pagsama-sama, fellowship. At tunay nga po na ang amin pong pagtitipon pong ito ay para po sa ikalalhati po ng inyong kapangyarihan, ng inyong pangalan o Diyos, at maging po kami ay magpalakasan po sa isa't isa po, Panginoon. Nawa, samahan niyo po kami sa amin pong pag-aralan po ito at amin po nawa itong makain, Panginoon, ang inyo pong mga salita, ang mga espiritual na mga bagay o Diyos sa amin pong pakikinig, at nawa ito po ay isang maging matamis, Panginoon, sa aming pakinig, at ito po ay maging isang malinamnam, Panginoong Diyos, sa amin pong pakinig, katulad po, Panginoon, ng pulot-pukyutan at katulad po ng gatas, Panginoon. Salamat po. Patuloy mo kaming pangunahan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Dito po tayo ngayon, mga kapatid, sa aklat po ng 2 Peter chapter 3 verse 18 po, mga minamahal. At ang paksa natin ngayong gabi ay God's command for spiritual growth. God's command for spiritual growth. Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 18 po, isang paalala po ng ating kapatid na Pedro sa mga mananampalataya na ang buhay Kristiyano ay hindi po natatapos sa kaligtasan lamang kay Kristo. Ito ay isang patuloy na paglalakbay ng paglago sa gitna ng mga hamon, maling katuruan, at paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hinihikayat tayo ni Pedro na manatiling nakaugat sa biyaya at lumago sa kaalaman kay Kristo Jesus. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na espiritual na buhay ay may direksyon patungo sa mas malalim na kaugnayan o komunikasyon at aral kay Kristo, at sa patuloy na pagbabagong dulot ng kanyang biyaya. Sa huli, ang lahat ng ating pag-unlad at paglago sa pananampalataya ay dapat magdulot ng papuri at kaluwalhatian sa ating Diyos. Kaya dito po tayo mag-concentrate po muna sa aklat po ng 2 Peter chapter 3 verse 18, na kung saan po ay there are 5 important messages of God through Peter. No, meron pong 5 mahalagang mensahe po yung ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pedro. Now, number 1,
Sabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow. So ito po ay the command to grow. Ito po ay utos, no, ng ating Panginoon na tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod po ng Diyos, ay kailangan po tayong lumago sapagkat ang paglago po ay utos ng ating Panginoon. Spiritual growth is not optional. It is a command of God. Hindi po ito optional na sasabihin natin, no, na at saka na lang ako lumago, no, at saka na lang akong palaguin ang aking buhay espiritual. Hindi po ito option ng isang mananampalataya, kundi ito po ay isang utos, no, ng ating Panginoon sapagkat ang sabi po ni Lord sa pagitan po ni Pedro, but grow. Growth is continual and lifetime. No? Ang paglago ay patuloy po 'yan at habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid, kailangan tayong lumago kasi pagka hindi na tayo lumago, delikado po yung ating buhay espiritual. Mamaya po malalaman po natin 'yan kapag hindi na po lumalago, no? Ano pa po? Growth probes for spiritual maturity and fruitfulness. No? Yun po ay pruweba ng isang spiritual na matured sa harapan ng Panginoon at siya po ay nakakaroon po ng mga bunga, no, sa kanyang paglilingkod, no, sa ating Panginoon. At ang mananampalataya na lumalago ay matik po yan, no? Sa pagdating po ng pagsamba, talagang nandyan lagi po yun. Present po yun, no? At hindi po yan nanilate yung mananampalataya na lumalago, no? Nandun po yan at ang kanyang puso, lagi po yan sa gawain po ng ating Panginoon. Ang mananampalataya na lumalago ay patuloy po yan sa paglilingkod sa ating Panginoon, in spite po sa kanyang mga karanasan, mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, ay nagpapatuloy po yan. Kasi po, siya po ay lumalago sa paglilingkod po sa ating Panginoon. No? Katulad din po, mga kapatid, no? Katulad din po ni Pablo, sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, sabi po ni Pablo, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase, no? At ang nagpapalago po sa atin, walang iba, kundi ang ating Diyos. Hindi po dahil kay pastor, hindi dahil po kanino man sa mga ngaral, kundi ang nagpapalago po, sabi po ni Pablo, walang iba kundi yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya po ay mahalaga na makita ho natin na ang paglago ay utos po, no, ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yung ating desire sa atin pong paglilingkod na ito, no, bilang isang lingkod ng Diyos. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Sabi dito, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu. So, ibig sabihin po, yung pure na gatas, ibig sabihin, pure na salita po no, ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita po ng Diyos, tandaan po natin mga kapatid, kahit man yan, 1,000,000 man yan pabalik-balik, tandaan po natin, ang salita po ng Diyos ay fresh pa rin po yan. Sariwa pa rin po yan. At yan po ay matamis, kagaya po ng pulot-pukyutan, at yun po ay malinamnam, katulad po ng gatas. Kaya dapat nasain po natin, no? Magkaroon po tayo ng desire, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa Lord ng mga salita po ng Diyos, ay bigyan po natin ng pansin, no? Sa ating paglilingkod na ito, na dapat po nating lagi basahin po yung mga salita po ng ating Panginoon, di lamang basahin, pakinggan, pag-aralan, at atin din po of course na isa pamumuhay sa ating paglilingkod na ito.
So spiritual nourishment leads to spiritual maturity. No? So malinaw po 'yan, ang ating spiritual na sustansya o pagkain ay tungo po 'yan sa spiritual na kalaguan o katatagan sa paglilingkod sa Lord, no? And growth in doctrine and Christian practices is the expected result. So magkaroon po siya ng resulta sa buhay po natin na lumago yung ang doktrina sa buhay po natin. Malalaman natin yung doktrina ni Lord, lumalago tayo, and then of course yung ating Kristiyanong pamumuhay, yung ating mga practices, mga kapatid, mahalaga po yon. Kaya dapat po tayo po lumago sa mga salita po ng ating Panginoong Diyos. They are too long for the pure spiritual milk. Pure implies uncontaminated, no? Hindi ho nakukontaminate ang salita ng Diyos. Lagi po siya fresh, mga kapatid, no? Lagi po siya sariwa sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, no? Kaya minsan siguro maaring wala ng lasa sa atin, merong problema, meron po yang hadlang, no, sa buhay po natin. Kaya dapat alamin po natin kung anong hadlang, mga kapatid. Kaya po mahalaga, at ito po ay trustworthy teaching. Ito po yung pure, yung tunay na mga salita po ng ating Panginoon, no? The words of the Lord, sabi po dito, Psalms chapter 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Tingnan niyo po, no, malinaw na ang salita daw ng Panginoon ay tunay o dalisay na salita. Yun pong salita po ng Diyos, dalisay po yan, no? Hindi po yan hindi po yan nakakontamina, mga kapatid. Ito po ay tunay, totoo, laging sariwa sa ating pandinig, laging sariwa sa ating buhay spiritual, no? At ito po ay sabi po ni David, purified 7 times, no? 7 beses po siya dinalisay. So ibig sabihin talaga ay ito'y tunay, pure. Kaya po ito ang ating sundin, ito po ang ating panghawakan, ito po yung ating panindigan sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. No? Ephesians chapter 2 verse 21, mga kapatid. Sabi po dito ni Paul, in whom all the building fitly framed together, no, groweth unto an holy temple in the Lord. So ito po ay na ibahagi na rin po ito, no, na talakay po ito ni Elder Rene nung last week, no, na kung saan po ay nasa Lord po yung buong gusali tayo. At ang sabi po dito, nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. So napakahalaga po yung ating paglago, no, bilang isang templo po ng ating Diyos. 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. Sabi po dito, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you. At kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa. So, ang nagpapalago po yung ating Diyos, ang nagbigay ng kasaganaan sa atin, ang ating Panginoon, saan? Sa pag-ibig sa isa't isa, no? Kaya po, ito pong ating ginagawa ay isa po itong bunga ng atin pong pag-ibig sa isa't isa. Ang atin pong pagpaalalahanan sa isa't isa ay isa po yung bunga ng pag-ibig po, no? Na tayo po ay lumalago at pinapasagana po ng ating Panginoon, hindi lamang po sa bawat kapatid, kundi sa lahat po na mga tao na katulad naman po sa atin na mga anak po ng Diyos. So malinaw po yan
na number 1 ay the command to grow. Sapagkat ang sabi po ni Pedro, but grow. Number 2, grow in grace. No? Sapagkat sabi po ni Peter, but grow in grace. So mahalaga po ang biyaya po ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Tandaan po natin, tayo lahat ay nabubuhay lamang po dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi po dahil sa ating lakas, hindi po dahil sa ating talino, hindi po dahil sa anumang mga bagay na ginagawa natin, kundi lahat po yan, mga kapatid, ay biyaya po ng Diyos. Mula sa talampakan hanggang sa ulo, mula sa ulo hanggang sa talampakan, lahat po yan, ang umiiral po sa atin ay biyaya ng Diyos. Grace is God's undeserved and unmerited favor. Ang biyaya ay ang hindi karapat-dapat at hindi nararapat na pabor ng Diyos. Pero ginawa tayong karapat-dapat po ng ating Panginoon because of His grace. Growing in grace means understanding, experiencing, and expressing grace. No? Naintindihan po natin. Dahil sa biyaya ng Diyos, yung kanyang mga salita, na-experience po natin ang buhay bilang isang mananampalataya, lahat. Na-experience po natin mula noong tayo po ay naglilingkod sa Lord hanggang ngayon. Dahil sa biyaya po yan ng Diyos at ating nasasabi sa buhay po natin, dahil po yan sa biyaya po ng ating Panginoon. Kaya lahat po, mga kapatid, wala po tayong pag-ari. Lahat po yan, biyaya ng Diyos na binigay po sa atin. Maging po yung ating buhay, ating lakas, lahat po yan. Wala po tayong may pag-ari. Lahat po yan ay sa Panginoon. Titus chapter 2, verse 11. Up to verse 12 po, mga kapatid, sabi po dito, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tingnan niyo po, no? Si Lord po ay nagdala ng kaligtasan, kaya malinaw po na ang kaligtasan po nating eternal ay gawa lamang po ng Diyos, sapagkat siya po ang nagdala ng kaligtasan po, mga kapatid. At ating po nakita, ang kaligtasang eternal po ay mula sa paglikha ng mundo. Tayo po ay hinirang na po ng Diyos, no? Before the foundation of the world. Hinirang po tayo ng Diyos Ama at nakita natin na pinaunawa ni Lord sa kanyang biyaya na tayo po ay tinubos ni Kristo bilang mga hinirang po ng Diyos at tayo po ay binorn again ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. So nakita natin ang biyaya po ng Diyos na nagdala po ng kaligtasan sa atin. Even our eternal temporal salvation, si Lord din po, mga kapatid, ang siyang nagdala para sa atin. Kaya ang sabi ho dito, ituloy ho natin sa verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. So malinaw po, no? Ang biyaya ng Diyos nagtuturo sa atin upang tanggihan, no, ang mga kalikuan at ang mga kahalayan ng sanlibutan. So nakita natin dito yung eternal salvation and then yung tinatawag po na timely or temporal salvation dito, mga kapatid. So, pinakita po yan ng ating Panginoon sa pagitan po ng kanyang mga salita. And then, 2 Timothy chapter 2 verse 1, sabi dito, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, no? Na ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. So malinaw po
na napaka-importante po yung biyaya ng ating Panginoon na dapat po nating ma-appreciate, na dapat po nating ma-acknowledge po, no? Sa atin pong paglilingkod na ito, sapagkat talaga naman pong kahit man anong gawin po natin mga kapatid, tayo po talaga ay nabubuhay lamang sa biyaya po, no, ng ating Panginoon. So nakita ho natin, but grow in grace. Number 3, grow in the knowledge of Christ. Okay, hindi lamang po tayo dapat lumago sa biyaya, maging po dapat sa kaalaman po ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po dito ni Pedro, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So malinaw po, lumago tayo sa kaalaman, mga kapatid. Kaya mahalaga yung ating pagbabasa ng mga salita po ng Diyos para tayo lumago, para tayo matuto, malaman natin ang katotohanan po ng ating Panginoon, mga salita po niya. At kailangan nating mag-aral, magsaliksik, no? At kailangan po natin na isa pumumuhay yung mga salita po ng Diyos. Knowledge includes praying, reading, hearing, and studying God's Word, no? Sapagkat hindi ho tayo magkaroon ng kaalaman kung di tayo hingi po sa Panginoon, mga kapatid, no? Sapagkat ang sabi po niya sa aklat po ng James chapter 1 verse 5, no? Sabi po dito, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. No? Si Lord po ay magbibigay sa atin, basta humingi lang po tayo. At tayo talaga ay walang-wala naman talaga. Kulang na kulang po tayo, mga kapatid. Walang-wala po tayo kung hindi po dahil sa ating Panginoon. Kaya humingi po tayo, mga kapatid, sa magitan po ng ating panalangin. At tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos, makinig ng salita po ng Diyos, at mag-aral po ng mga salita po ng ating Panginoon. You cannot grow without knowing about the doctrine and practices from the Word of God. Hindi ka talaga lalago kung ikaw ay walang alam sa mga doktrina ng ating Panginoon at yung hindi mo isa pamumuhay ang mga salita mula po sa ating Panginoon. Napaka-imposible po yun. Kaya po, kailangan tayong kumilos, kailangan tayong gumawa, sapagkat yun po ay utos ng Panginoon na tayo po ay lumago ng kaalaman sa harapan ng ating Diyos na buhay. True knowledge leads to obedience and worship. No? So, mahalaga po yan na makita ho natin na ang totoong kaalaman ay gumagawa po yan, sumusunod po sa ating Panginoon, at siya po ay meron puso na lagi po niyang sambahin, no? At sundin yung ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya wag na ho natin kalimutan yan, mga kapatid, na tayo po ay lumago sa kaalaman po ni Lord. Kaya gawin po natin ang mga nais po, of course, ng ating Panginoon. Kasi delikado po, tayo po ay maaring mga malalanta, no? Malanta po tayo, no? Hindi tayo lumalago katulad po ng halaman. No, pagka hindi ho dinidiligan, hindi ho nilalagyan ng pataba, humus, hindi yan lalago, hindi yan mamumunga, no? Kaya kailangan po ang salita ng Diyos para tayo lumago, mamunga sa atin pong buhay spiritual. Katulad po sa sinabi po ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 2 verse 5 up to verse 6. Sabi po dito, then shalt thou understand the fear of the Lord, no? And find the knowledge of God. Kung magkagayoy iyong maunawa ang pagkatakot sa Panginoon
at masumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Kaya importante po yung ating gagawin sa harapan po ng ating Panginoon. So, madalas po yan ating pinapangaral, binabahagi, yung pananalangin, pagbabasa, pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsaliksik, isa pamumuhay, ang mga aral po ng Diyos. Lagi po natin yan pinapangaral kasi yun po ang susi eh. No? Yun po ang dapat nating gawin upang tayo po ay magpatuloy na lumago, no, sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. So, verse 6, "For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge, understanding." Tingnan niyo po, no? Galing po sa Lord. Yung knowledge and understanding po, yung wisdom, bigay po yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Lahat po yan, bigay po ni Lord. Kaya po, mahalaga po na tayo po ay pagka may gawain, kahit sino man yan mga ngaral dyan, dapat dumalo tayo sa gawain po ni Lord. No? Tuwing Sunday, dapat ay dumalo tayo at maging masigla dapat tayo pagka sa gawain po, no, ng ating Panginoon. Mga kapatid, importante po yan, mga minamahal. Hindi lamang po dapat tayo maging masigla sa anumang mga bagay, higit sa lahat, dapat maging masigla po tayo sa gawain po ng ating Panginoon, no? Kaya bago mag-Sunday, dapat nandoon yung iyong eagerness, no? Nandoon yung iyong kasiglahan sa pagsamba sa ating Panginoon. Sapagkat kapag ka ang isang Kristiyano ay lumalago, sumisigla ang kanyang buhay espiritual, ay talaga ho yang nasunod po niya yung nais po at ang kalooban po ng ating Panginoon. Kaya dito ay malinaw po, mga kapatid. Increasing in the knowledge of God. Colossians chapter 1 verse 10, "That you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipagmunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos." So, importante po, no? Yung ating lakad sa Lord dapat nararapat sa ating Panginoon. Yung ating pamumuhay, mga kapatid, dapat nararapat po yan sa ating Panginoon, no? Lalo na ngayon, magkakaroon na naman ng Pasko nila. Hindi Pasko natin. Christmas nila, hindi Christmas natin. No? Maraming mga Kristiyano nagkakaroon ng tinatawag po ng napagpalit yung gawain ng ating Panginoon dahil po sa ganong klaseng aktibidades ng mundo, mga kapatid. So, hindi na dapat. Dapat, talaga hong buhay po natin, talagang ipaglingkod na natin sa ating Panginoon. At dapat, nararapat yung ating paglilingkod sa ating Panginoon upang atin pong mabigyan ng kaluguran ang ating Diyos at tayo ay magsipagpamunga ng mga gawang mabuti sa harapan ng ating Panginoon. No, pag sabing gawang mabuti, hindi lamang po yan ang mabuti bigyan mo ng ulam yung kapitbahay mo. Hindi po yun, malawak po ang tinatawag po na gawang mabuti. No, kasama po yun, of course, higit sa lahat, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kaya ho, mahalaga yung ating paglago, no? Sa kaalaman po ng ating Panginoon. Kaya maraming napapahamak because of lack of knowledge. Saan sila napapahamak? Nagkaroon po ng mga miserabling buhay, nagkaroon mga Kristiyano ng matinding mga problema, no, matinding mga lalahanin sa buhay. Kaya tama po ang sabi po ni
Hosea chapter 4 verse 6, no? Sabi po ni Hosea, sabi ni Lord, my people are destroyed because of lack of knowledge, no? Napapahamak po yung kanyang mga tao dahil kulang po sa kaalaman. Kaya mahalaga yung kaalaman po, no, ng ating Panginoon. At ang kaalaman po ng Diyos ay masumpungan lamang po sa kanyang mga salita. Filled knowledge, wisdom, and spiritual understanding. Dapat mapuno po tayo ng kaalaman, karunungan, at kaunawaan ng mga salita ng ating Panginoon. So basahin po natin ang Colossians chapter 1 verse 9. Sabi po dito ni Pablo, for this cause, we also since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Dapat mapuno po tayo, no, ng kaalaman, karunungan, at kaunawaan po, no, sa mga salita ng ating Panginoon. Okay? Kaya malinaw po, no, dahil dito'y kami naman, sabi ni Pablo, mula ng araw na aming marinig ito, ano kung kanilang narinig? Yung pangangaral ng mga salita ng Diyos, narinig nila yung sinasabi ng Panginoon, ay hindi kami nagsisitigil ng panalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, at hindi lamang pong narinig, kundi narinig niya, mga kapatid, ang mga ibang kapatid na kung saan po ay nakikita nila ng iba po ay hindi na po nakapaglingkod sa ating Panginoon. At ang sabi po dito ay ituloy po natin, upang kayo'y puspusin ang kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, at magsipagmunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. So, malinaw po yun, no, na atin pong bigyan ng halaga yung ating paglago sa pagkaunawa, paglago ng kaalaman, no, kaunawaan, karunungan ng ating Panginoon. So sa Kanya lamang po natin masumpungan po iyon, mga kapatid. Hindi po kanino man, no, kundi sa ating Diyos. Now, number 4, no, number 4, kita ho natin, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So number 4, Christ our Lord and Savior. No? Si Lord po yung ating tagapagligtas. Kaya walang dahilan para hindi ho tayo, mga kapatid, lumago, sapagkat siya po ang nagligtas sa atin. Hindi po, walang dahilan para hindi ho natin paglingkuran yung ating Diyos. Hindi natin gawin na manalangin, magbasa, mag-aral, at sundin yung kalooban po ng Diyos, sapagkat siya po ang ating tagapagligtas, mga kapatid, no? Kaya po, di po ba, ay meron tayong aral po na sa banal na kasulatan na si Lord po yung author ng ating eternal salvation, no? God is the author of our eternal salvation. Siya po ang may-ari. Sa Kanya nanggaling ang ating eternal salvation. Sabi po dito, sa Hebrew chapter 5 verse 8 at verse 9, sabi po dito, though he were a son, no, ating Jesucristo po tinutukoy, yet learned he obedience by the things which he suffered. Bagamat siya'y anak, no, anak po siya ng Diyos Ama, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. So,
kung ang ating Panginoon Kristo ay nagtalima po sa ating Diyos Ama. Lalo na tayo mga kapatid. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisunod o nagsatalima sa Kanya. So, malinaw po yun, mga minamahal. Na siya po ang ating author. Siya pong gumawa sa Kanya nanggaling. Siya ang nagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Siya po yung ating Savior. Titus chapter 3 verse 6. Which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Lord. O Jesus Christ our Savior. No, siya pong ating tagapagligtas. Kaya natural, bilang tagapagligtas, dapat po natin siyang sundin, no? Dapat po nating gawin yung kanyang mga kautusan, no? Sa buhay po natin na dapat tayong lumago sa biyaya at sa kaalaman po ng ating Panginoon na kanyang ibinuhos, no, ng sagana sa atin. Tingnan niyo po, no? Hindi ho niya tinipid, kundi talagang binuhos po niya ng sagana sa atin. Sagana po ang biyaya ng Diyos. Sagana ang dugo ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Okay? So, madalas po natin pinapangaral, John chapter 10 verse 28. Ano ba ang sinabi ng ating Jesucristo? And I give unto them eternal life. Siya pong nagbigay. And they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. So si Lord po ang nagbigay. At kailanmay hindi sila malilipol o mapahamak. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. So, dito po pumapasok yung tinatawag po na eternal security. No? Secure na po yung ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat lamang po natin itong panghawakan. Atin lamang po itong paninindigan. No? Kaya po, ang sabi po dito sa 1 Timothy chapter 6, mga kapatid, basahin po natin. Verse 12, mga minamahal. 1 Timothy chapter 6, verse 12, mga kapatid. Okay? Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 12 po, mga kapatid, no? Sabi po dito, sa 11, umpisan po natin, But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Verse 12, Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Kaya malinaw po na panghawakan, umanangan sa buhay na walang hanggan. So panghawakan po natin, no, ang buhay na walang hanggan na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Sampalatayanan po natin na meron tayong buhay na walang hanggan na ginawa ng Diyos. Binigay ng Diyos po sa atin, mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 5. And when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are ye saved. So basta biyaya pa rin po tayo naligtas, mga kapatid, sapagkat ito po ay gawa po ng ating Panginoon. So nakita ho natin yung apat na bagay na ito na
unang-una po, dapat tayo lumago, mga kapatid, sapagkat ang paglago utos po ng Diyos. Saan tayo lumago? Sa biyaya, sa kaalaman, no, ng ating Panginoon. And then of course, ay atin pong napag-aralan ngayon yung ang ating Panginoon Kristo ay ating pong Savior, ang ating Lord. Kita po natin yun, mga kapatid. And then number 5, the goal of growth. The goal of growth. God's glory. Kaya sabi po ni Peter, to Him be glory, both now and forever. Amen. Growing believers are always praising, honoring, and glorifying God. Tingnan niyo po, malinaw po yun. Nang lumalagong mananampalataya, lagi po yan nagpupuri, tinataas po niya ang ating Panginoon, at lagi pong nilalahati po yung ating Diyos. So yun talaga ang pinaka dulo ng ating paglago sa ating Panginoon. Yun ang resulta, no, ng ating paglago, ng ating ginagawa para sa Lord. Siya po ay mabigyan ng kalulatian, karangalan po sa atin pong mga buhay. Not because of His emotions and felt. No? Ang pag-glorify sa Lord, hindi po dahil sa emosyon ng tao o sa naramdaman ng isang tao, but because of what the Scriptures say. No? At ito po ay dahil sa sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya hindi lahat ng mga bagay gawin mo sa loob ng church dahil po sa iyong emosyon, dahil po sa iyong naramdaman. Dapat ibase po natin sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya maraming mga so-called religion po ngayon na sabi nila, ginagawa namin to kasi naramdaman namin no? Na maganda, no? Ginagawa namin to dahil dito kami masaya. Ay sila lang masaya at kanilang naramdaman, pero yun naman kung unbiblical, hindi talaga tama po yun, no? Kasi unbiblical po Kaya ang pagsamba hindi dapat dahil sa emosyon at sa ating naramdaman, mga kapatid. Kundi ito po ay dahil kung ano ang sinasabi po ng banal na kasulatan, kung ano po dapat ang tunay at totoong pagsamba. Kaya nga po, ang pagsamba, di po ba? No? Sabi ni Lord, sambahin siya sa espiritu katotohanan, no? Kaya po, hindi lamang espiritu siya sambahin, kundi sa katotohanan. Dapat totoo yung puso mo sa pagsamba at totoo yung mga ginagawa mong pagsamba sa ating Panginoon. Kaya po, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. Kaya lagi nila itong tinitake note, lagi nila itong sinasabing talatang ito, dahil ang sabi dito, do all to the glory of God. Gawin daw lahat. Ano pong tinutukoy na lahat? Lahat na kalooban ng ating Panginoon. Lahat po na nais po ng ating Panginoon. Kung ang pagsamba hindi nais po ni Lord, unbiblical, wala po yun. Kaya po, dapat ang pagsamba, ang buhay po natin, nakaugnay po yan, no? sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Di po ba? Kaya tayo, pagka kumain tayo, nagpipray po tayo sa Lord. No? Papasalamat tayo sa Lord. Kasi lahat yan, pinapasalamatan natin. Dapat nakaugnay ang ating buhay. Merong komunikasyon po. Dapat lagi, no, sa ating Panginoon. At tsakin po natin ang ating ginagawa ay maluwalhati po yung ating Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sabi po dito, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kasi po tayo,
Binili na po tayo ni Lord. No? Malinaw po yan. So, dapat ang luwalhatiin natin lagi, si Lord, hindi po yung ating sarili o sino man. O ano bang mga bagay dito sa mundo. Dapat sentro po yung ating Panginoon. Both with a price. Means Jesus paid for our salvation through His sacrifice on the cross. Binayaran na po ni Lord. No? Ang halaga, no, ng ating kasalanan, at ito po ay niligtas po tayo sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Because of that, we are no longer our own. We belong to God. Christ's sacrifice gives us value. The price was the precious blood of Jesus. This shows how valuable we are in God's eyes. No? Napakahalaga po natin, mga kapatid, sa mata ng ating Panginoon. Kaya po, dapat lagi po tayong gumawa, sumunod sa ating Panginoon. We must honor God with our whole life. No? Lagi po natin siyang i-honor sa buhay po natin. Since we belong to Him, we should use our body, mind, spirit in ways that please and honor God. Mahalaga na lahat-lahat po sa buhay po natin, ang i-honor po natin si Lord. Kaya kailangan po nating lumago, mga kapatid. Sapagkat kung hindi tayo lalago, ito po yung babagsakan po natin. Conclusion na po tayo, 2 Peter chapter 3 verse 17. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo, nang una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Tingnan niyo po, ang tagubilin po ng ating kapatid na Pedro, baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. So, importante, tuloy-tuloy po ang ating paglago para hindi ho tayo mahulog sa mga kamalian o sa anumang mga kasamaan dito po sa mundo natin pong ginagalawan. Now, 2 Peter chapter 3 verse 18 reminds us, growth is commanded, grace is the environment for growth, Christ is the center of growth, God's glory is the purpose of growth. Purihin po ang Panginoon. At magandang gabi po sa inyong lahat at tayo pong lahat ay manalangin sa Lord. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa inyo pong mga ganitong aral namin pong napakinggan at nawa, Panginoon, kami po ay lahat inyong kilusin na kami po ay patuloy po na gumawa, Panginoon, sa inyong pong nais kalooban at kami po nawa inyong palaguin, Panginoon, sa inyong biyaya at sa inyong karunungan, Panginoon, o Diyos, na kung saan po ay amin po nawa itong matamo sa araw-araw po namin buhay upang kami po ay hindi po mapahamak sa mundo po ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen.